Sinasabing sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, doon mas nagliliwanag ang mga bituin. Sa nakarang episode, nasaksihan natin ang masakit na pag-amin ni Ate Angge tungkol sa kanyang karamdaman. Ngunit sa halip na sumuko, ang mga kapatid na Sarah at Mary ay nagpasya na maging mas matatag para sa kanilang ate. Lumipas ang 6 na buwan ng puyat, pagod, pag-iyak, pero higit sa lahat, ng walang kapantay na pagmamahal. Hindi naging madali ang nadaang buwan para kay Sarah. Bilang bagong tumatayong pinuno ng pamilya, hinarap niya ang realidad ng buhay. Sa umaga siyang pumipila sa mga opisina na pamahalaan. Sa gabi, nagtatrabaho siya sa isang call center. Okay, tapos na ang pila ko sa DSWD. Pero sa ASC program, nakuha ko na rin ng guarantee letter mula sa PCCO para sa susunod na chemotherapy session ni Ate Angge. Salamat sa Diyos, kahit paano nababasiwasan ng bayarin sa ospital. Kailangan ko ng maganda para sa shift ko mamayang gabi sa trabaho. Kahit pa Sarah para kay ate. Habang si Sarah naman ang naghahanap buhay at taga-asikaso ng mga papeles, si Mary naman ang naging anino at guardian angel ni Ate Angge sa loob ng bahay. Siya ang nagluluto, nagpapain ng gamot, at nagpapasigla sa tuwing ng hinaan ng loob ng kanilang nakakatandang kapatid. Tao po, ang pinakamagandang nurse sa buong mundo, narito na, Ate Angge. Ito na espesyal na tinura mo na hinaluan po na maraming malunggay at syempre mga putas mo. Salamat, Mary. Ang bango naman yan. Patawarin mo si ate, ha. Imbis na ako ang nag-aalaga sa inyo, baliktad ng mundong sitwasyon natin. Ate naman, huwag mo sabihin yan. Ilang taon mo kaming binihisan, pinahain at pinag-aral mula sa pawis mo sa abroad. Kulang pa nga ito. Tsaka alam mo ba ang sabi ng doktor kanina nung huluwa ko ang lab results mo? Ano? Anong sabi ng doktor? Sabi na, napulan na raw ng pagtanggap ng katawan mo sa mga gamot. Lumito ang tumor ate. Ibig sabihin, gumagana po papagamot natin. Talaga, Mary? Salamat sa Diyos. Akala ko, hindi ko na makikita ang pagtatapos mo ng kolehiyo. Fast forward sa kasalukuyan, 1 taon matapos ang biglang pag-uwi ni Ate Angge, ngayong araw may munting salo-salo sa kanilang tahanan. Hindi dahil Pasko at hindi dahil may dumating na balikbayan box, kundi dahil sa dalawang napakalaking milestone o tagumpay ng pamilya. Isang palakpakan naman po para sa ating bagong cum laude ng pamilya. Walang iba kundi ang puso natin si Mary. Salamat Ate Sarah, pero ang totoo niyan, ang mas malaking tagumpay na pinagdiriwal natin ngayon ay ang default ng muli test ng ating Reyna. Ate Angge, ikaw na muna makanunsyo. Mga kapatid, opisyal na po! Sabi ng doktor ko kanina, I am officially in the mission. Malinis na mga test ko! Cancer-free na si ate nyo! Sabi naman sa iyo Lalaban tayo. Manalo tayo, ate. Hindi ko to kaya kung wala kayo. Nung nag-OFW ako, akala ko ako ang nagliligtas sa inyo mula sa kahirapan. Pero nung nagkasakit ako, napagtanto ko na kayong dalawa pala. Kayong dalawa ang nagligtas sa buhay ko. Lahat ng sakripisyo ko sa abroad, binalik niyo sa akin ng higit pa sa sapat. Ang kwento ni na Angge, Sarah at Mary ay hindi lang kwento ng isang OFW na nagkasakit. Ito ay kwento ng bawat pamilyang Pilipino na dumaan sa pinakamatinding unos pero piniling maghawak kamay sa halip na bumitaw. Ay cancer ay isang mabigat na kalaban. Ngunit kapag ang isang pamilya ay nagkakaisa, walang luhang hindi mapapahid at walang sakit na hindi mapapagaling ng wakas ng pagmamahal. Dito nagtatapos ang ating serye. Ako nga pala sa Ate LJ, nag-iiwan ng paalala sa bawat pag-uwi, may bit-bit mang saya o dusa. Basta't magkasama ang pamilya, palaging may bagong simula.